Hallelujah. Opo, dakilat papagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinagmamahal po Jesus, pinupuri ka namin o Diyos at aming pinasasalamatan at itinataas sa iyong dakilat makapangyarihan pangalan. Salamat malapit noon sa iyong pagpapala na muli sa unang araw na ito na aming panambahan o bagong taon. Malapit noon kami yung pinagpala, pinagsama-sama upang muli ka namin paglingkuran. Malapit noon, maraming salamat sa iyong paglangis sa bawat bahagi yung tono yung balgawain. Malapit noon na yung pinagpala, ang aming mga kaawitin. Salamat sa mga patutuo ng mga anak na patuloy nagpapahayag ng iyong kabutihan, ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat malapit noon sa pang-awitin ng mga awit ay matamis ba na presensya na muling mo ipinapadama na itong aming kagalak at kalakasan at sa mga matatapat mong mga anak na patuloy nagkakaloob. Maraming pasalamat o Diyos. At sa mga pagkakataong ito, malapit noon, pagpalain mo po yung dakilang salita na aming pag-aaralan. Ngunit bago po ang lahat, kami sama-sama lumalapit sa dakilang harapan, nagpapakababa loob, nagsisisi, patawarin po ang bawat sa amin sa lahat ng pagkukulang, pagkakasala, at maging ang iyong abalingkod sa ganang akin, di ako karapat-dapat sapagkat ako isang makasalanan, isang marunong basahan, ngunit ako yung kabagan, at patawarin sa namang pagkukulang na aking nagawa. Malapit noon, samahan mo po kami sa mga pagkakataong ito. Hallelujah. Buksan mo po ang puso at pangunawa ang lahat ng mga anak, maging iyong abalingkod, bigyan mo po ako ng karunungan, kalaman ay pahayag yung dakilang salita, kalakot pangapangyarihan nagmumula sa iyo. Gawin po ang pagpapalang espiritual sa hapon ito. Malapit noon, huwag nawa akong maging katitisuran at amin po diadalangin na ikaw po ang magbala sa iyong salita sa makapangyarihan pangalan mo po aming pinakamamahal pa Jesus. Ito po ang aming sabot dalangin at sa makapangyarihan mong pangalan sama-sama namin sila sa way pinapalayas lahat ng hadlang gawa ng kaaway sa pag-aaral ng iyong dakilang salita, ang mga di pagkaunawa, pagkainip, pagkagutom, pagkaidlip, kasawt in Jesus' name. Hallelujah! Satan be crossing kasawt in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. We give the highest praise, glory and honor to our loving Savior Jesus Christ. We give double honor and respect to our daily parents in the Lord. I will remember and cherish preaching and teaching to our dearly beloved evangelist, Willie Estrada Almeida, and Assistant Pastor Lena Common Almeida. Greeting to our dearly Almeida family. And to our mga beloved preacher, beloved visitors, puri po ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Lahat po ang sabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Amen. Dito po mga minamahal. Lumipas na ang muli ang isang taon. Amen. Ngayon 2025 na. So there's an nagdaang taon na lumipas na 2024. Ating bang nasiyasat yung ating mga sarili o inisip natin kung nagawa natin ang kaluban ng ating buhat mabait na Diyos. Kung hindi pa mga minamahal, ngayon ay 2025, ipakita natin sa ating mga Panginoon yung ating pagsunod. Pakita natin yung ating panampalataya sapagkat ngayon po ay bagong taon o bagong taon ng pakikipagbaka. Bagong pakikipaglaban para sa ating kaligtasan. Amen? So, ngayon po mga minamahal ay di natin alam kung anong maaaring ibunga o maaaring mangyari sa taong ito. Kaya kailangan mga minamahal, kung ang iyong panampalataya nitong nagdaang 2024 ay bumaba, naging 50-50, o kumbaga mga minamahal, ang iyong paglilingkod, pag-iwang-giwang. So ngayon 2025, gawin mo ang lahat ng iyong magagawa para sa kalwalhatian natin malapay noon. Gawin natin ang lahat mga minamahal, sikapin ang bawat isa na tayo po ay manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Preso Kristo. Amen? Punin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal, kaya tayo po ay magbasa ng
banal na kasulatan. Sa ating pong Bible reader, sa ating pong basahin ang unang bersikulo. Dito po sa aklat ng unang Timoteo Kapitulo 6, talatang 6. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Amen. Po rin po ang ating banal dyan. Dito po sa unang Timoteo Kapitulo 6, talatang 12, mga minamahal. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakmamahal ko Yesu Kristo. At bagong daw parang lumalang po na yata pa rin ang ating mga Bible readers, mga naman. Huwag tataka bakit parang iba. Amen? Ngayon po mga minamahal, ang sabi na natin binasa, makipagbaka ka ng mabuti pakikipagbaka. Ano po mga minamahal yung pakikipagbaka na sinabi ng ating binasa? Ang sabi po mga minamahal, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. So, ibig sabihin nito, mga minamahal, ipaglaban mo. Panindigan mo yung pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Huwag mong bibitiwan. Huwag mong aalisin yung pananampalataya sapagkat sabi ito ang ating buhay. Malangang ka sa buhay na walang hanggan. So, panghawakan natin, mga minamahal, ang pangako ng Diyos na malangang ka sa buhay na walang hanggan. Amen? Bakit mga minamahal na ito ay dapat nating panghawakan? Dahil ang buhay na walang hanggan, mga minamahal, ito po ay nasa hawak ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi dito, makipagbaka ka ng mabuti, pagbaka, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka sa kalooban ng Diyos, sumunod ka sa ating pinakamamahal pa Yesu Kristo. Na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Kaya sabi dito mga minamahal, magpahayag ka ng mga buting bagay sa harapan ng maraming saksi. So mga minamahal, dito sinasabi o pinapahiwati na tayo bilang mga pinagpala, mga anak ng Diyos, tumanggap ng himala. Ang sabi dito, ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag. So yung mabuting pagpapahayag, sabihin mga minamahal, mabuting bagay na ating magagawa, na ating ipahayag ang kabutihan ng Diyos para yung mga tao, mga minamahal, magkaroon ng pananampalataya na sabi sa harapan ng maraming saksi. Ibig sabihin sa lahat, sa maraming tao, ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos. Huwag po tayong mahihiya, mga minamahal. Huwag natin ikakahiya ang magpahayag na himala na ginawa ng Diyos. Bakit mga minamahal? Ang sabi ng mga kasulatan, kapag ikinahiya mo siya, ikakahiya ka rin niya sa harapan ng Ama. Amen? So, malinaw mga minamahal. At sa ating pagpatuloy, tayo po ay dumako mga minamahal sa sunod na bersikulo. Dito po sa Mateo Kapitulo 24, talatang 6. At mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingawaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulimihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, lalo pat hindi pa ang wakas. Amen. Palakpakan po natin natin pinakmamahal pa Yesu Kristo. Ito mga minamahal, bakit sinasabi ito ng Sulatan?
Dahil kagaya po ng ating nabanggit, hindi po natin alam mga minamahal kung anong maaaring mangyari sa taong ito. Nakikita naman natin mga minamahal na kaliwat kanan ng kaguluhan sa iba't ibang bansa. So mga minamahal, sinasabi makaririnig tayo ng mga digmaan at mga lingawan ng digmaan. So ito yung sinasabi mga minamahal, bakit sinasabi na sa kabila ng mga bagay nito, ingatan ninyo na huwag kayo magulumihan, huwag tayo mag-alala, huwag tayo matakot, sapagkat kinakadang ito yung mangyari, datapat hindi pa ang wakas. So sinasabi na hindi pa itong wakas, pero bakit sinabi na makaririnig kayo ng mga digmaan? Dahil sinasabi niya ito isang palatandaan na malapit na magbalik ang ating pinagmamalapan ng Kristo. At ibig sabihin pagpalatandaan na malapit na magbalik, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon pa. Maisip ng tao na malapit na magbalik ang Diyos at binibigyan pagkakataon ang ibang mga tao na sila'y maglingkod, sila'y magbalik loob sa ating pinagmamalapan sapagkat malapit na siyang bumalik. Kaya nga sinasabi ito yung palatandaan na malapit na pagbabalik ng Diyos para yung mga tao mabigyan pa ng oras, mabigyan pa ng pagkakataon na sila'y lumapit. Amen? Kaya kung ang tao mga minamahal, magbabasa ng mga kasulatan, mabasa nila mga bagay na ito, maisip nila na malapit na palang bumalik ang Diyos. Kaya kailangan na sila ay maglingkod na. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, ibinigay ang palatandaan ito sapagkat alam po natin mga minamahal na maraming tao ang kumbaga ay naroon pa rin sa kanilang mga buhay o wala sa kalooban ng Diyos. So ito yung palatandaan para sila ay magbalik na sapagkat kaya sinabi malapit na para wag na pong mahuli ang lahat. Kapag nahuli na lahat mga minamahal, bagaman sinasabi hindi pa itong wakas, pero ibig sabihin mga minamahal, ito yung palatandaan at darating mga minamahal ang ating pinagmamahal po sa Kristo. At ito yung pinaghahandaan natin mga minamahal, ito yung ating hinihintay. Kaya habang tayo naghihintay mga minamahal, gawin naman nating sikap na tayo ay makasunod. Tayo sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Amen? Sapagkat habang lumalapit ang pagbabalik ng Diyos, dumarami mga minamahal ang mga pangyayari sa ating daigdig, mga kalamidad, mga kaguluhan. Dahil ang kalaban, mga minamahal, ang Diablo, nakagaya na sinasabi ng kasulatan, gumagala, humahanap ng masisila 24 oras. Sapagkat alam niya mga minamahal, siya mismo alam din niya na malapit na magbalik ang ating pinagmamahal na Jesus. Amen? Kaya siya ay talagang mahanap o gumagawa ng paraan para nilangin, sirain ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Amen? So kagaya nung isang San Andres, ako naroon mga minamahal, ako lang nagising, pinatawag ako nung nating kapatid dahil daw kanyang pamangkin, bigla na lamang nagpapahinga, bigla na lamang para may epilepsy na nanuwid ang kamay, namimilikit. Ganyan, pagod iyak na yung bata, siguro masama kanyang pakiramdam. So wala naman siyang sakit na ganun. Amen? So sabi ko ay kayo talaga manalangin dahil tayo ay nagkagawa dito ng bahay sambahan at maraming taong sasabi niya na kapag siya nagawa na sila isasamba, so gumagawa ang kaaway ng distraction sa mga tao. So kami naroon nagpuri kahabagan ng Diyos, siya naman ay gumaling, guminawa pa kalabdam, pero sinundan nga araw mga minamahal, yun namang bata na maliit pa lamang, wala pang kakayanan na umakyat doon sa una, bigla na lamang nahulog. Una, itong mukha na naroon sa tabi lamang ating kabatiran. So sabi ko, dito ay naisip ko, baka dito ay yung masamang espiritu ay talagang
gumagawa para papaminahin ng pananampalataya. Pero kaya mga minamahal, alam natin na kapag tayo nagpuri sa ating malapanin, yung kasamang espiritu ay umaalis yan. Dahil yan ang ayaw nila na makarinig ng pagpupuri sa Diyos sa ating malapanin. Kaya sinasabi, kapag tayo nasa kinakalagayan, tayo ay magpuri sa ating pinakmamahal na Kristo. Tapos patuloy mga minamahal, sa kasunod na bersikulo. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 31, talatang 6. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Palakpakan po natin ating mabait na Diyos. Sabi na kasulatan mga minamahal, kayo magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot. Ibig sabihin mga minamahal, anong mga ibunga o anong mga mangyari, aguluhan nga sa ating daigdig. Sinasabi ng Malapanon, huwag kang matakot. Amen? Magpakatapang ka. Harapin mo yung mga bagay na yan na pangako ng Diyos. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Bihin niya mga minamahal, huwag tayong matakot, kundi matapang nating harapin sapagkat ang Panginoon mo Diyos. Sabi natin Malapanon na siyang yumayaw kasama mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. At sabi mga minamahal, kapag tayo ay mainit na sumusunod sa kalooban ng Diyos, pangako ng Diyos, sa ating pagyaon saan man tayo pumunta, ang Diyos ay kasama natin. Sabi, hindi na tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakmamahal na Kristo. Amen? Lahat ng sabi, praise the Lord. Kaya ngayong bagong taong ito, mga minamahal, ay ating kumbaga kami panampalataya natin nga naging bumaba, gawin natin ngayon na 100%. Amen? Palakasin natin mga minamahal. Kumbaga, lagi tayo sa pasulong, huwag sa paurong. Amen? Sapagkat kapag tayo paurong mga minamahal, ng ating paglilingkod, hindi po tayo makakarating sa karya ng langit. Pero kung lagi tayong pasulong mga minamahal, at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo po ano mangyari, wala tayong dapat ipag-alala. Sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iwan at babayaan. Tayo patuloy mga minamahal. Susunod na bersikulo, hindi ko na po binabanggit kung talaga nakahanda yung ating mga Bible reader. Dito po sa Ebanghelyo ay kay Mateo, Kapitulo 13, talatang 24 hanggang 25, talon sa 27, talon sa 37 hanggang 38. Dito po sa 24. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kaniyang kaaway at naghasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Talon sa 27. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba ka naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pansirang damo? Talon sa 37. At siya'y sumagot at sinabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. 38. At ang bukid ay ang sanglibutan. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pansirang damo ay ang mga anak ng masama. Lahat po yung praise the Lord. So mga minamahal, kaya nga po ngayong mga panahon ito, kaya sasabi natin na ang kaaway ay nag-aasik. Kumbaga mga minamahal, ang ating mabait na Diyos, ang nangyasik niya ay yung mabuti. Ang kabutihan.
para sa kaligtasan ng tao. Pero yung kaaway mga minamahal, kumbaga, gumawa rin na kanya. Nagasik din siya, pero yung masama na hindi kabubuti para sa tao. Kaya sinasabi dito sa talinaga na ito nihalid tulad sa isang binhi. Amen? So tayo mga minamahal, alam natin yung nahasik sa ating mga puso ay yung mabuti. Yung mabuti na salita ng Diyos na ito yung ikaliligtas natin. Amen? Pero ang kaaway mga minamahal ay gumagawa nga ng kanya, nihasik naman yung masama, linlangin yung mga tao. Kaya sabi dito, datapat samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, nagasik naman ang mga pansirang damo sa pagitan ng mga trigo. Puri po ating daklang Diyos at kung basahin natin ang 27, ang sabi ng mga alipin ng puno ng sambayan at si Paraon at nagsabi sa kaniya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binig sa iyong bukid, saan kaya nagmula ang mga pansirang damo? O, sabi mga minamahal, nagmula yung mga pansirang damo o yung masamang mga gawa sa kaaway. Kaya sinabi dito yung kaaway, nung habang natutulog yung mga tao, inasik naman niya doon sa inasikan ng malapay ng mga buti. Doon naman niya inasik din minsan sa mga pagitan ng trigo, yung masama. Amen? Kaya sabi dito mga minamahal ng 37, at siya sumagot, nagsabi, ang nagasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao. So, ibig sabihin, ang nagasik ng mabuti ay ang ating pinakamamahal na Jesucristo. At ang bukid ay ang salibutan. At ang mabuting bini ay ito, ang anak ng kaharian. Sabihin, tayo na gumagawa, sumusunod sa kaluban ng ating pinakamamahal na Jesucristo, tayo yung mabuting bini na kailangan na magbunga, sumibol at magbunga. Kaya nga yung mabuting bini, mga minamahal, sa atin dapat magmula para tayo yung magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Para tayo, para magbunga, lumago ang malagawain sa pamagitan ng yung mabuting pagpapahayag, mga minamahal, makapaglapit ng kaluluwa sa panan natin pinakamamahal na Jesucristo. At iyan mga minamahal, lalago, magbubunga. Amen? Sapagkat ito ang mabuting bini. Sabi ng 38, ito ang anak ng kaharian at ang pansirang damo ay ang mga anak ng masama. Mga minamahal, ito yung inalimbawa sa pansirang damo. Kumbaga tayo nagasik ng palay, nilinis na natin, ginamasa na natin, binumba na natin ng mga pampatay damo. Nandiyan pa rin, sumisibol pa rin yung damo. Hindi man natin kailangan sa ating mga palayan. Amen? Yun yung pansirang damo. Pilit na sumisingit, pilit na gumagawa. Ganon din yung kaaway mga minamahal. Nagpipilit na gumawa ng masama. Pero tayo mga minamahal, nasikan ng mabuting bini, gawin naman natin mga minamahal ang lahat para sa ating kaligtasan. Tabi patuloy. Wala na ba? Kala ko. Amen. Purin po at hindi kailan Diyos mga naman. At nalipin yung aking isang listahan mga naman. Purin po at hindi kailan Diyos. So mga naman, ngayong 2025 ay talagang tayo ay magsikap. Sapagkat kagaya po natin sinasabi, tayo magmasid. Tingnan ninyo mga minamahal ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Tingnan natin mga minamahal at siyasatin natin sarili ko yung ating panampalataya ay nagbunga.
Kung hindi pa, ito ang oras at panahon na ating pagbungayin yung ating mga panampalataya sa ating pinagmamahal ko Isu Kristo. So mga minamahal, kumbaga ang ating kapanahonan ngayon ay sinasabi na ito niya sa huli ng kapanahonan. At lahat ng sinasabi ng Banal na Kasulatan ay nangyayari. Nangyayari na mga minamahal. So ano pang ating isipin? Kaya dapat isipin lang natin tayo magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal pa Isu Kristo. Wala na pong kumbaga wala nang oras para tayo ay magpa-ligoy-ligoy pa. Ang sabi dito mga minamahal, maglingkod ka ng buong puso sa ating pinakamamahal pa Isus. Kumbaga mga minamahal, yung ating puso ay buo natin ibigay sa Diyos. Dahil ang Diyos, alam natin ang Diyos ang napanay puguin. Alam niya, ayaw niya na tayo mayroon pang iba na paglilikuran bukod sa Kanya. Mayroon tayong iibigin ang higit kaysa Kanya. Amen? Kaya tayo po mga minamahal, nagpapasalamat sa ating buhay mabait na Diyos. Bakit? Nagdaang 2024, marami mang pangyayari na nangyari, pero dahil sa mga kabutihan, dakilang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, tayo narito pa rin tayo nanatili. Amen? So bakit na kumbaga nagagawa natin makapagpatuloy? Dahil ang Diyos mismo nagsasabi na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo babayaan. So kailangan lamang mga minamahal tayo magpatuloy. Huwag na tayong huwag na nating isipin pa ang anumang bagay na makahadlan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maraming Kristiyano mga minamahal na minsan ay nawawala sa ating pinakamamahal pa Isu Kristo dahil yung kalang paglilingkod hindi buong puso. Kumbaga madali silang linlangin ang kaaway. Kaya sila ay madaling mawala. Dahil yung piningatan sa kalang puso, hindi nila pinanghawakan, hindi nila pinaglaban yung kalampanampalataya. Kaya kapag dumating minsan mga minamahal, yung mga pagsubok sa buhay, hindi nila mapanghawakan yung kalang panampalataya sa ating buhay mabait na Diyos. Pero tayo mga minamahal, narito na natin nakatayo, na natili tayo naglilingkod. Dahil dahil ko sa ganang akin, hindi natin kaya, pero ang Diyos na nagsabi na hindi niya tayo pabayaan, hindi niya tayo iwan, naririto pa rin mga minamahal. Patuloy natin nakakasaba ang ating pinagmamahal pa Isu Kristo. Amen? Lahat po yung masyadong praise the Lord. Lahat po yung pumalakpak sa ating pinagmamahal pa Isu Kristo. Amen? At mapalad tayo dahil ang unang araw na ating unang araw ng taon 2025, araw ng ating panambahan. Amen? Kaya sabihin mga minamahal, napakagandang panimula ng 2025 na tayo ay naririto. Bagamat yung iba ay wala, maaari sa ibang kadahilanan, pero tayo ay mapalad sapagkat unang araw ng ating panambahan na dapat natin pagpasalamat sa Diyos. Pasalamatan natin mga minamahal na nagdang 2024 na tayo ay nananatili na nakapaglingkod sa ating mga Panginoon. Awitin po natin mga minamahal ang goodness of God. Ito mga minamahal ay pasalamatan natin ang lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala, lahat ng pag-iingat, lahat ng kabutihan ginawa ng Diyos sa ating buhay sa nagdaang 2024. Pasalamatan natin sa ating mabait na Diyos. Amen? Kumbaga, wala sapat na kataga o salita ang ating maihahambing mga minamahal sa kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya awitin po natin sa pamagitan ng awitin ito mga minamahal. Ating ilagang ang ating puso, ang ating isipan sa ating pinagmamahal pa Isu Kristo. Dahil ang kabutihan ginawa ng Diyos, hindi natin kaya tumbasan. Pero ang nais ng Diyos, mga minamahal, tayo ay manatili. Ayaw ng Diyos, mga minamahal, na tayo mawala. Ayaw ng Diyos na tayo mawalay. Kaya
tayo po ay patuloy lang sumunod sa ating pinagmanod ng Kristo. Praise the Lord! Hallelujah!
minamahal. Napakabuti ng ating mahal Panginoon. Kaya ating pasalamatan ang ating buhay ng Diyos. Nagdaan ang 1 taon. Kundi sa kabutihan kahabagan ng Diyos, tayo na natili na kapaglingkod sa Kanya. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po'y magkaisang manalangin. Dalangin po natin ang ating mga sarili-sarili na ngayon 2025 muli tayong pangunahan ng Diyos. Tayo Kanyang muli panghawakan na sa darapang mga tao na tayo makapaglingkod sa Kanya na hanggang sa Kanyang pagbabalik, magawa natin ang kalubang ng ating pinagmamalat ng Jesus. Hallelujah. At sa lahat natin pangailangan, mga pinamahal, nagdaan ng 2024, di tayo pinabayala, natin pangailangan pinagkaloob ng Diyos. Hallelujah. Kasi ang mga pagkataong ito, ating tayo sa kasamang manalangin. Hallelujah. Sa lahat natin pangailangan. Pupunta kita at pagpagpalang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinagmamahal Peso Kristo. Mahal na Panginoon, walang dalangin namin minamahal magulang sa mga pastor. Kami lumalapit sa dakilang harapan, nagpapababang loob, nagsisisi, patawan mo po bad sa amin. Sa lahat namin nagawang pagkakasala sa nagdaang taon, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa aming mga kainang patawan mo po kami. Mahal na Panginoon, namin po diatalangin, nilalapit sa iyo. Pagkatagubilin namin sa iyo ang aming mga sarili, aming mga buhay. Simula sa araw na ito, mahal na Panginoon, hanggang sa darating na mga tao pa, bawat sa amin, malapay na ipanghawakan. Pangunahan mo po kami, malapay noon, at dagdagan pa po ang panampalataya kay Nita sa paglingkod sa iyo. Na kung paano mo kami pinanghawakan, ang hanggang 2024, ngayon 2025, panghawakan mo po kami, malapay noon. Huwag mo po kami iiwan o babayaan, malapay noon. Hallelujah, kami pinadalangin sa mga kapatid namin, malapay noon, na hindi pa nawalay sa iyo. Sa ataw ito, pagpalain po sila na sila muli namin makasama. Mga mahal namin sa buhay o Diyos, ang ipragdili ko sa iyo. Sila yung kabagaan at ipuin na sila ay magbalik loob sa iyo at makasama namin malapanoon sa mga kapatid namin na sa mga pagkataong may karamdaman pa. Ipuin po pagpalang kamay, bigay po sa kanila ang tunay na kagalingan, kalusugan, kalakasan, sa lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, financial, material, spiritual, at pagpala, sa lahat ng mga anak pa, pagkakitaan, pagpalain mo po, malapanood sa iyong mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig, nagtatrabaho sa iba't ibang masakit, naruroon ang kaguluhan, ingatan mo po sila, huwag mo po sila pabayaan, malapanood, at ang imbalgawan, mag-isang lugar na ito, patuloy po pagpalat, palaguin, sa lahat ng pangailangan, malapanood, ang imbalgawain, sa mga pagsasubay sa bahan, ikaw pong patuloy mag-supply at magpalat at bawat sa amin, patuloy mo pong gamitin, malapit noon, na ang aming matungkulin magampanan namin hanggang sa iyong pagbabalik kung Diyos. Hallelujah. Sa nagdalangin na aming minamahal magulang sa iyo, ito po namin sa aming dalangin sa makapangyarihan pangalan mo po, aming pinangamama pa Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating pinangamama pa Jesus. Mga minamahal, tayo po ay magkasa natin sa wayan at nagawang kawat. Kayo po ay manampalataya. Mga minamahal, kung kayo naman po ay walang karamdaman, kayo po ay panalangin na lamang ninyo inyong mga sarili. At sa may mga karamdaman, kayo po ay manampalataya sa ating buhay mabait na Diyos. Ang kanang kaliwang kamay sa parte ng katawan may karamdaman, ang kanang kamay sa ulo, kung kayo may prayer request, itaas ang dalawang kamay, kung kayo nagmumura pa, kamay sa bibig. Hallelujah. Sama-sama po natin sa wayin, sa pangalan natin pinagmamahal pa Jesus, supadakilan pagpapala ng Diyos, ang mga banal na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan, sa hapong ito, malapasos, sama-sama namin siya sa bahay, pinapalayas ang lahat na gawa ng kaaway sa aming buhay, mga panghihina, panlulupaypay, kasama in Jesus' name, karamdaman, arthritis, diabetes, asthma, cancer, hallelujah, kasama in Jesus' name, pagka-stroke, kasama in Jesus' name, panghihina, physical katawan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, kasama in Jesus' name, problema, kahirapan, panghihina, panlulupaypay, kasama in Jesus' name, hanggang sa mga pagpapala, kasama in Jesus' name.
Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Puri po ang ating pinamahal na Pesos at muli po mga minamahal. Marahil yung iba ay pagsalubong sa bagong taon ay tumalong o lumokso. Tradisyon ng tao may tinuro ng reliyon para daw yung ay tumangkad. Amen? So mga naman, as mga pag-ato, tayo po'y lulukso. Pero ang lukso natin, hindi natin pinabatay doon sa tradisyon. Amen? Tayo lulukso na ang ating paglukso may panampalataya sa ating pinakamahal na Kristo na akilin natin na tinanggap na natin yung ating mga kahiling na sa ating bait mabait na Diyos. Lulukso po tayo 3 beses. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Puri po ang ating dakilang Diyos.